Good evening. Time check, 7:42 p.m. Philippine time, date February 6, 2024. Yan, konting ano lang ulit. Balikan lang po natin yung nangyayari sa ating mga binabantayang token. Okay, ito muna tayo. API3. Okay, execute natin to just last night. Ito na yung ating target TP. Ayan. So, TP hit. TP hit na malinaw. Ayan. TP hit to kanina. Nasa trabaho tayo. TP hit siya na alas 6 ng gabi. Okay. So, bakit nag-hold, bakit ko siya in-hold? Okay. Yun nga, yung bias natin, kung saan siya pupunta, in-expect naman natin yan. Then, every significant areas, like this one, okay, sinet natin ang ating, trading stop. Then, nung bumaba na siya, after this swing, nung bumagsak siya, it moved again the stop loss around here area. Kapag bumaba pa yan, yes, I'm still holding po a partial of the position. Kasi I'd like to see where the price goes talaga, no, hanggang saan. Okay. Meron tayong screenshot naman natin yung, hindi siya yung pinaka-optimal na reward, pero na-screenshot natin. Nakakita lang natin na meron tayong screenshot dito. Okay. So, very positive ako sa na to. Very positive talaga ako na babagsak yung token na to because of the divergence. Ganun kalakas ang divergence, no? Kaya hanggat maaari isama siya sa part of your confluence, si divergence. Okay. Better na ini-include natin ang mga divergences, bearish or bullish. Okay. So yun, sa mga tinitignan ko para magkaroon ako ng bias kung ano yung magiging market direction. Okay. Kung saan pupunta yung market, yun yung nagiging basis ko. Okay. Isa lang sa maraming mga basis natin. Okay. Saan ang possible na puntahan pa ng token na to? Okay. Silipin ko lang mas aralin natin para once na i-review ko tong video na to, alam ko kung hanggang saan lang dapat siya. Tapos sige na ako umasa. Ito po yung ating screenshot. Ayan. So, kapag screenshot po tayo around 29:12, 29:12, 29:12. Ayan, around this area yan. Konti lang naman ang diferensya sa current price niya ngayon. No? Pag bumagsak pa yan, mas malaki. So, we took 75% of the total margin natin dito. Kaya yung remaining, yan na lang po yung hinahayaan natin. Trading na lang tayo dyan. Kaya kung ano mangyayari sa kanya. Okay. So, ano bang susunod na gagawin ni API3? Sa daily, ayan pa rin naman, obviously, it's creating multiple bear candle naman na possible mag-close to next candle below the previous. At very large yung ating body ng candle natin and may chance na ang susunod na kandila nito either weak weak bullish candle or bearish candle pa rin. Bakit ko nasabing weak bullish? As you can see, the volume, no, decreases. Kahit malalaki yung body ng ating candle na bearish candle, hindi siya sinusuport ng volume. The volume tells another story, no, a different story. Tells otherwise. Okay. Kaya tentative, no, chances. Ayan, na-mitigate niya naman na tong area na to. Possible, just possible, no, the next candle will just move further below this area. Not sure if it will cover still the order block of this lower time frame, which is this one.
like to set it here. Okay. Ko alam kung ipo-cover niya pa yun or i-mitigate niya pa yun hanggang dyan kasi na ano niya naman na to, itong area natin na to na imbalances dito, na feel niya na yung imbalance dyan. May chance na mag-weak, mag-ina na yan. Pero because of the EMA 50 of the 4 hours or 1 hour and below are currently above the price. So may chance po talaga na mag-continue pa on the downside yung price natin ng API 3. Okay. Pero I'm not saying na totally babagsak yan na further below this area or mas mababa pa din sa area na yan. Pero kung tutuusin, iisipin, meron po siya dito kailangang i-mitigate din or balikan. Ang isang magiging call ko siguro dito, once the price breaks down this area at nag-upo siya dyan, okay, nag-resist na dito, titingin na rin ako uli ng another short entry. Okay, kasi pwede niya po itong puntahan. Ang dami niya pong pwedeng puntahan dyan. Pero hindi ko po masabi kung tatagos siya hanggang dito. Pero sigurado, babalik po yan. Okay? Pero mataas kasi ang percentage niya. So, 18%. Okay? Pag nahuli mo yung trade na yan, 18% po yan. Okay? Possible, bago gawin ng price yun, is isa pang run, no? Pataas. Okay, pwede niya pang iakyat muna yan to fill in yung mga unmitigated areas dito. I think this one is the pwedeng balikan na price na where the price and will return or will mitigate this area around this area. Pwede na natin siguro galawin to. Ayan. So, pwedeng i-mitigate ng price yan. Pwede niya yung balikan yan. Okay. Pag nag-rest na ang price around this level, okay, look for a change of character na pwede siyang umakit at the upside. Pero hindi ko siya, excuse me, hindi ko siya ito-trade ng long. Bakit? Kasi hindi pa siya safe. Okay, meron siyang unmitigated areas. Okay, meron siyang mga unmitigated areas. Kaya possible, kung nagmukha siyang rested na, nag-create ng double bottom, triple bottom, or head and shoulder pattern, baka ano lang yun, baka fake lang yun. Fake, hindi siya legit. Gusto ko pa rin na mag-dip ng kahit candle lang, sumayad dito sa area na to bago ko siya i-consider na maglulong ako. Okay? Kasi pwede niyang akyatin as high as this area, i-disregard niya to. Okay? Pwede niya i-disregard yan because nakahugot siya ng malakas na puwersa galing dito para itulak yung presyo pataas. Okay? Again, hindi po siya absolute. This is just my theory, my prediction on this token and its direction. Still, kung may nanonood po ng videos na to, please do your uh, own diligence na mag-study po kayo ng sarili ninyong sarili ninyong mga paraan, setup. Focus po kayo doon. Huwag po kayo masyadong mag-build dito kasi ano lang naman to do. And remember, from the previous video, kung napapanood niyo yan, may time na na-CL din tayo rito na mali yung naging entry natin. Masyado na paaga, that's the siguro mas, for the lack of better term, maaga tayo pumasok. Okay. So now, still waiting for the price to drop or at least magpakita ng talagang paghihina o may strength na yung bull. Pag nagpakita na yung bull market dito, pwede na natin bitawan yung trade. Pero kasi kung titignan, no, iisipin, ang layo pa nito. Okay, pwede pa yung mag-bounce dyan. Pero dahil nag-set na tayo ng trailing stop,
possibly ma-hit na yung trail stop natin nun if biglang mag-pump to bago siya bumagsak. Okay? Sasalubungin siya ng EMA. Every time na sumasalubong ng EMA, yan, nire-reject or nagbabounce doon yung price. Okay. So, yun lang muna na yung ating trade idea. We'll hold this no specific areas, no, around this lang talaga. Kapag nagpakita na po yan ng direction change, no, saka ko po siya i- ibibitawan or mag-TP all na tayo. Or unless, no, habang natutulog tayo, bigla siya nag-pump at nakuha niya yung ating trail stop around this, above this line. Right. So yun po, para sa API 3, puntahan natin si People. Ito si People, no? Ito yung sinasabi ko eh. Every time na pupuntahan ng price yung EMA 50, especially the 1 hour and the 4 hours, itutulak pa niya yan pababa. Eh. Okay? Kaya ang hirap pumasok dito ng breakout lang siya kasi possible sa sa lower time frame, nag-breakout yan. Ayan, no, breakout siya. Okay? Breakout yan. Ayan. Mas maganda pa nga itong 5 minutes. So, breakout talaga siya dun sa ating line. Ito yung line natin eh. Okay. Kung kinuha natin ito, kung tinrade natin yan, ipit tayo dyan or CL tayo malala kasi ang bilis niyang binagsak yung presyo. Okay. Simple lang ang dahilan. Ito, nirespeto niya yung EMA 50. Okay. Nirespeto niya. Hindi pa kasi siya totally kailan pa lang ba siya naghuling nagpakilala kay EMA 50? Okay? Yung pakilala niya ngayon, saka pa lang naman siya nag-create ng equal lows. Okay? Diyan pa lang dapat yan, irerespeto ni EMA 50. Yung presyo, irerespeto na ni EMA 50 kapag, ah, ano na to, established na yung ating lows. Okay? Tapos, nag-create na siya ng higher low. That's the only time na irerespeto na ni EMA 50 o susuportahan niya na yung presyo para umangat. Okay? Until such time na nag-create pa lang siya ng trend such as this one, trending, kitang-kita, nagtitrend. Yan, no? Lower high, lower low, lower high, lower low, lower high, lower low, saka lower high uli. Okay? Baka bumaba pa yan hanggang level uli na to para mag-create na ng equal lows, saka pa lang siya mag-create ng higher low. Okay? So parang ito pa rin naman ang structure na gusto natin ma-achieve o ma-meet. No? Akyat siya dyan, breakout, untog uli sa area na to. At for sure, by that time, kung ipo-project natin yung direction nito, not unless talagang biglang bubulusot to pababa. Pero kung consolidate na lang ang price around this box po or within this box, ang gagawin po ng EMA na yan is ang gagawin na lang ng EMA na yan is papunta sa ganitong direction. Paangat unti-unti. Okay. So, ganyan na lang ang gagawin ni EMA. Ni EMA. Okay. Ganyan na lang ang magiging projection niya kung mag-consolidate ang price dito. Hanggang sa bumuta siya dyan, aangat ng konti ang EMA, ay susuporta dun sa price, uupo ang price doon. Yun pa lang yung pwede nating maging signal para pwede na tayo mag-abang ng buy, no? Pwede na tayo mag-long, kumbaga. Okay? So, pero hindi naman talaga kapag umupo dito mag-long. Mas safe pa din na i-place mo yung position mo once na nakapag-create na po ng swing height ng higher low to, ng swing ng higher low at nag-break dito yung price. Diyan ka na lang po mag-trade. Yan na lang ang pasukin natin. Ako yan na lang ang papasukin ko. Tapos dahil malayo na yung price, no? Malayo na yung price at wala nang aawat sa atin sa taas. Okay, hindi ko na i-consider ito dahil ilang beses na po yang pinuntahan ng presyo. Okay? Maaring
pullback yan, maaring i-resist pa rin yan, pero hindi ko na po yan, kung ako mismo, hindi ko na po yan i-respeto. Saan na po ako mag-aabang? Mag-aabang na po ako higher area na po. Okay? So, possible dito na po ako umabang at baka dito siya i-respeto. Yan ang presyo na i-respeto niya. Okay? Yan po yung iti-trade natin. Yan po yung trade idea natin. Right? So, yan po yung para sa people naman na ating matagal na rin minomonitor, no? Magulo, no? Sana nasundan nyo to. Right? Ganyan lang po yung ating trade idea at hinihintay na maging gawin ni people bago natin siya pasukin. So 22% is enough, no? Malaki na yan, especially kung 20x din po yung margin. Okay? So yun po yung ating trade ideas. I will do a separate video for BTC. Okay? Kasi medyo iba po yung iba po yung magiging thought process siguro natin doon dahil nagkakaroon siya ng volatility ngayon. Okay? So maraming salamat. Magandang gabi. And may the force be with us. Ciao.